Yeah. Would it be cool to say? Hi guys! Good morning! Yung itinerary natin today guys, pupunta tayo sa may Onchonchon Stream, then sa Huinil Village, and lastly, mag-Jimjilbang tayo dun sa isang mall or isa sa mga sikat na mall dito sa may Busan, South Korea para matry natin yung Jimjilbang. Nung nag-South Korea kasi kami last year or sa may Seoul, hindi namin na-try mag-Jimjilbang kasi ano yung itinerary namin nun, jam-pack siya. So ngayon, ititry natin Jimjilbang para din makita ko sa inyo kung ano ba yung itsura ng Jimjilbang or yung legit na Jimjilbang dito sa may South Korea. Hi guys! So nandito na tayo sa may Onchonchon Stream and from our hotel guys, nasa 14 minutes lang binyahin namin, sobrang bilis. Then ano lang kami, nag-bus lang kami, ganun. Kasi mas convenient yung bus dito sa may Busan. Convenient din naman yung train, kaso nga lang kasi mas maraming walk yung train compare pag sa bus. Kasi lalo na yung hotel namin, nasa harapan niya mismo yung bus, kaya mas okay siya sa amin. Guys, pakita ko lang yung OOTD ko. Kung nakikita nyo, naka-pull over ang tita nyo. Kasi dito sa Busan guys, iba-iba yung temperature. So kahapon, sobrang lamig. Ngayon, as per weather forecast, hindi siya ganun kadalamig. That's why, ganito yung suot natin. Pero, para sure lang din, nagdala na lang din ako ng heat tech. So, nasa bag lang ng asawa ko yon. Later, mamayang gabi, if ever man na lumamig, ganun, yun na lang yung susutin ko, pauwi. So, let's go! Hi guys! Napunta na tayo sa may Huinil Village. Tapos na tayong tumambay dun sa may Onchonchon Stream. And guys, if you want to relax, tapos gusto nyo mag-workout, ganun, punta kayo dito. Libre yung mga gym equipment. Ang dami nag-exercise sa may edad na, ganun. Pero halos kasama yung mga ajuma at ajushi, ganun. Kung mahilig kayo mag-run at jog, pwede kayo doon guys. Kasi ang lawak ng loop and ang ganda ng trees, lalo na ngayong autumn. Sobrang colorful nila. So, magbabasa na kami papunta dun sa next destination natin. Hello guys! So, kakababa lang namin ng bus. Nasa 1 hour din yung binyahe namin from Onchonchon Stream hanggang dito. Medyo malayo siya, pero dahil wala namang traffic, tapos makakanap ka habang nasa biyahe, okay lang sa amin. At kung ganito naman yung view na dadatnan mo, sobrang ganda. Alam nyo guys, sobrang ganda dito sa Busan. Perfect. Perfect yung weather, hindi crowded, walang traffic. Ngayon, maghahanap kami ng makakainan namin dito kasi we haven't had our breakfast and lunch yet. And it's already 1 o'clock in the afternoon na. Nahihilo na kami. So, kaya lang tayo dito. Then after nun, mag-coffee shop tayo. Maganda raw tumambay dito kasi maraming coffee shop na magaganda at masasarap yung coffee. Guys, sobrang sarap daw ng kimchi. May binigay silang soup. Sobrang sarap nito. And guys, so far, ito yung pinakamurang kinainan namin dito sa Busan. Hindi ako pwedeng mag-ingay kasi ang dami namin katabi sa table. Oh, thank you. Bingo. Oh, sarap. Yeah. So good. Yeah. Thank you. What's this? This is jangkuk. Jangkuk. Wow. Para siyang noodles. Para siyang ano, sabaw ng ramen. I love it. Korean radish.
Kabalis umay. Gusto kong mag-ramen. Tinanong ko anong bestseller sa ramen. Wala. Pork cutlet yung binigay niya. So here's my order guys. It's kimchi pork tonkatsu. Sobrang sarap ng itsura. Meanwhile, yung kay Hubs naman ay cheese tonkatsu. Oh, yung pork tonkatsu meron siyang keso. Kahit kimchi siya. Bongga. Dip natin siya dito. Ang sarap. Grabe. Wala siyang kalasang tonkatsu sa Philippines. No? Hindi siya mantika. It's a must-try restaurant when you visit this place. Sobrang sarap. Hi guys, good evening. Papunta na kami ngayon dun sa may spa land. So, mag-gym-gilbang lang kami. Na-try ko na mag-gym-gilbang once sa may Clark before. Hindi naman siya nakaka-intimidate. Magpapahinga lang kami doon. Then, for the experience, kasi never pa siya na-experience ng asawa ko. So, habang nagkakape kami kanina, guys, nagbuko na kami sa may clock nung entrance nito. We got it for only 900 pesos each. Ilalagay ko lang dito yung kung magkano namin siya nakuha. And again, do not forget to use my promo code. It's kasama sa Gala Cook. Share ko lang sa inyo kung anong magiging experience namin dito sa Gym Gilbang. Hi guys! So kakatapos lang namin mag-gym gilbang and for me, sulit siya kasi ang daming activities na pwede mong gawin dun sa loob bukod dun sa mismong maliligo ka, ganun. And guys, kung feeling mo mai-intimidate kayo dun sa part na maliligo kayo na walang damit, kasi ganun yung gym gilbang. Mai-intimidate kayo dun sa part na walang damit kayong maliligo sabay-sabay. For me, okay lang siya kasi pare-pareho naman kayong mga babae. Wala namang ibang gender na kasama doon. Kumbaga, hindi mo naman tititigan. So, ang awkward naman kung tititigan mo, di ba? So, try nyo din guys kasi hindi siya nakaka-off sa feeling, ganun. Ilalagay ko na siya sa TikTok kasi bawal mag-shoot gamit yung ganitong klaseng camera, yung mga pang-vlog, ganyan. Pwede lang yung mga mobile phones. So, ilalagay ko na siya dito at i-upload ko din siya sa TikTok para meron din kayong idea kung ano nga ba yung mga pwede nyong gawin pag kumuha kayo ng ganitong klaseng activity. Hi guys! Good morning! So another day here in Busan, South Korea. And for today's itinerary, pupunta lang tayo dito sa may Gwangjang Cultural Village at later naman sa may Gwangali Beach. Papunta nga lang pala dito sa may Gwangjang guys, nag-bus at train lang kami. Nasa 50 minutes din yung biniyahe namin. Kung iniisip nyo guys, yung 50 minutes na biyahe dito ay matagal. Hindi siya matagal kasi wala siyang traffic. As in, dire-diretso siya na hindi mo napapansin na nandun ka na pala sa location nyo. And again, para hindi kayo maligaw, you can use Naver Map. Guys, pwede nga rin pala kayo mag-lunch dito. Dito na lang din kami maghahanap ng lunch na pwede namin kainan, ganun. Tapos, kung papansin nyo, puro arts yung nandito. As in, pati pader nila, may ganito. Tapos, din namin kanina parang may puzzle na design, ganun. So, pwede kayo mag-picture-picture dun. Tapos, marami ding souvenir shop. So, yung mga souvenir shop na yun, guys. Pero more on, ano sila, pang tita no souvenir shop. Like pamaypay, tela, mga ganon. Guys, meron palang map dito. Kaso may bayad, 2001.
Scroll sa yung 80 pesos. Tapos itatapon mo lang yung map. Guys, ang funny nito, kasi ang nakalagay dito, stairs to see stars. Ang nakalagay kasi, this stairway was named stairs to see stars because people used to feel dizzy and see stars in their eyes when they climb up the stars carrying heavy loads. It is also called 148 stars due to the number of stairs. And guys, yun yung stairs. So, ito yung sinasabi nilang stairs to see stars. Ayan. So, diyan ka magsa-start. Tapos, mag-e-end ka dun sa langit. Charis. Stairs to see heaven siya kasi sobrang tarik at sobrang daming steps. Malilihilo ka na lahat-lahat, hindi ka pa nakakarating. Kaya siguro tinawag siyang stairs to see stars. Kasi literal na makakita ka ng stars sa sobrang taas at pagod. Hi guys, so tapos na tayo dito sa may Gamcheon Village. Hinihinga kami. Kasi pataas. Dapat dito kami kakain. Kaso lang, hindi namin kaya yung tarik guys. Sobrang taas. Alam mo, gutom na gutom ka na, tapos kailangan mo pang... Bitang. Tapos kailangan mo pang umakyat ng sobrang tarik. Ganun. So we decided not to eat here. Instead, pupunta na kami dun sa may beach. Doon na kami tatambay. At doon na rin kami maghahanap ng lunch. Siyempre. Pagod ako. And if you're going to ask me kung worth it ba ito puntahan, the answer is yes. Super duper yes. Kasi marami kang pwedeng gawin. Bukod sa mag-picture-picture, pwede kang mag-coffee shop hopping. Kaso nga lang kasi, para silang sarado, no? Yung iba parang sarado. So, check nyo na muna sa Google kung yung mga gusto yung puntahan na mapapanood nyo sa TikTok, open or close, ganun. Pero sa taas marami. Oo, sa taas maraming kainan, coffee shop. Kaso ayaw na namin umakyat. Papunta dun sa may Guangali Beach, magbabas lang din kami. And syempre, using our T-Money card. Hello guys! Finally, nakarating na tayo dito sa may Guangali Beach. And guys, so far, mas lively dito compared sa Haeundae Beach nung nakaraan. Ayun o. Tapos parang puro siya bar sa harapan ng beach. Hindi yung parang tipong Boracay vibe na literal na nasa harapan. Sila parang nandito sila sa may tawid ng kalsada. Tapos may mga iba't ibang klaseng restaurant like Mexican, American, ganyan. Kasi siguro halos dito yung puntahan ng mga taong gusto mag-bar, mag-party, then mag-relax. Hahanap lang kami ng makakainan namin dito kasi for sure, mas maraming pwedeng kainan dito compared dun sa pinuntahan nating Culture Village kanina. Kaso nga lang guys, halos yung mga restaurant dito, 5 o'clock PM pa lang sila nag-open. So, antay pa tayo ng konti or hanap tayo ng bukas na ng mga ganitong oras. So far guys, mas gusto ng asawa ko yung vibe dito compared dun sa Haeundae Beach. Dito nga rin pala nila ginagawa yung drone na nagte-trend. May mga drone na pinapalipad, like yung Demon Hunter, ganon. Sana meron mamaya kasi medyo pangit yung panahon ngayon. Sabi mamaya 6 PM daw uulan. Usually 7 PM yon at 9 PM. Hopefully meron. You hit me up late at night again, saying things you never really mean. Blame the drinks, blame the past, blame it on me. But it's all just a vision. Guys, dito nga pala kami kumain sa may Sogang Salt Gooey. Sa harapan lang siya ng beach. Deserve namin na kumain na sobrang dami ngayon kasi hindi ba kami nag-aagahan, hindi ba kami nagtatanghalian. Tapos, 4:30 PM na. Wala kasi kami gaanong makita ng restaurant. Meron kaso nga lang puro sila bread. Bread, coffee shop, yung mga ganon. Sobrang dalang ng mga sanggipsalan dito. No? Tapos hindi sila agad nag-open. So, kapit 7-11 kami, lalo na pag gabi or late na kami nakauwi sa may Airbnb namin. Yep. Yung mga kimchi dito sa South Korea, hindi sila maanghang. No? Maasim lang sila. Pero hindi sila maanghang. May konting anghang, as in sobrang konting anghang lang. Pero hindi sila yung
parang mapapainom ka ng tubig. Hindi sila ganun. Meron din silang cold noodles. Oh my God. Try natin. Ang weird. Ang weird ng mga lamig yung noodles. Ang sarap siya. Weird lang. Tapos literal na shaved ice yung mga nasa noodles. So, kain lang kami guys. And after ito, gagala lang tayo dito sa may beach. Try natin antayin yung drone hanggang mamayang 7. Pero before kasi kami pumasok dito, medyo umuulan na. So, sana meron. At sana hindi na matuloy yung ulan. Told me don't trip, say be right back. Left me on red, now I need a nice pack. I used to wait, now I just detach. Still feel the echo of your laugh. Hi guys! Good morning! So we're still here in Busan, South Korea. And yesterday nga pala guys, hindi na ako nakapag-vlog kasi medyo lumakas yung ulan. So yung Osmo kasi, or yung camera na gamit natin, baka mabasa. So what we did yesterday, or kagabi, nag-stay na lang kami sa isang bar, tapos uminom kami ng konti ng asawa ko. Then after namin mag-stay dun sa bar guys, umuwi na rin kami. Siguro umuwi kami mga bandang 9 PM na rin, ganun. Kasi enjoy talaga namin yung Guanggali Beach. So yun nga, yun yung nangyari kahapon. And for today's itinerary, tatambay lang tayo dito sa may Busan Citizens Park. And guys, dito sa Busan Citizens Park, sobrang ganda, sobrang kalmado. Tapos, kung makikita nyo, halos kulay orange, yellow, green yung mga halaman. Gawa nga ng autumn. Every summer, every winter, or every season, I'll be missing her. No matter how much time goes by, my love for her will never die. Lately, I've been wondering why goodbyes can be this sweet, yet we still cry. With all the wind goes, our mistakes. My love for her will never. Hello guys! Halos nasa isang oras na kami dito. Kasi napakakalmado, napaka-chill. Tapos medyo mainit. Do yung hangin malamig. So kailangan mo pa rin ng protection. Kasi nga, gawa nga yung hangin ay malamig. Ganun. Matalim siya. Like every time nahahangin, ganun. Sisiksik talaga siya sa mga wool coat, ganun. So, just to make sure, check nyo pa rin yung weather forecast bago ka pumunta sa mga attractions na pupuntahan nyo. And guys, dahil Sunday ngayon, medyo maraming tao. Pero nung pagdating namin kanina, konti lang yung tao. But ngayon, dahil maghahapon na, medyo dumadami na sila. Pwede kayo magdala ng placemat dito, tapos mag-picnic lang kayo. Ganon. Tapos doon kayo sa ilalim ng mga orange na puno. Yan, kung makikita nyo, dyan banda yung mga orange na puno. Actually, kahit yung mga orange na puno dito, guys, pwede kayong magstay doon kasi hindi mainit. I mean, napaka-presko ng hangin. Meron pa dito, nakatent lang sila. Ganun. Every summer, every winter, or every season, I'll be missing her. No matter how much time goes by, my love for her will never die. Lately, I've been wondering why goodbyes can be this sweet, yet we still cry. Hi guys, so if ever man na magutom kayo, no worries kasi meron ding food court dito. And nasa tabi ng food court naman yung restroom. Feeling ko babalik kami tomorrow morning dito kasi sobrang lapit lang yung sa may hotel namin. Babalik kami para mag-picture kasi sobrang ganda niya. Para ka nag-Nami Island. Ang ganda nito, pero hindi siya island as in park lang siya, na sobrang laki na. At kung pupunta kayo ng weekends dito guys, expect nyo na maraming tao, maraming bata. It's family day. Aside kasi sa park guys, marami din children's activity dito na pwede nilang gawin. Puro bata yung nandito, as in. No? Ayan, naririnig ba sila? Never change your life like evergreen. Do it all, don't let the wind blow in the wind. Our life like evergreen. Hi guys! Finally, nandito na rin kami sa may Beef Square. Yung Beef Square guys, para siyang night market. Ganon. Yung meaning ng Beef Square guys ay Busan International Film Festival. May mga restaurants, tapos marami ding mga street foods dito guys. So later mag-try tayo ng street foods.
Sarap. Sobrang lambot niya. Talaga? Parang saan? Gelatin. Pero hindi naman gelatin na gelatin. Pero Sobrang soft lang. Sobrang tender. Ganun. Ay, lambot nga! ha? Ang lambot! Ang sarap! It's really good! Thank you! 감사합니다! Sayo. Ang sarap! Really good! Sa may dulo ng alley na to, guys, meron kayong makikitang yung mga K-drama na kumakain sa gitna ng kalsada, tas nag-iinuman, ganon. Actually, sobrang ikli lang nito, pero kahit maikli siya, parang nandun lahat agad. No? Guys, parang yung vibe nito, para siyang Myeongdong, na mas mura. Mas mura, mas payapa, tsaka mas konti yung tao. Wow! Sarap. Marshmallow siya sa labas, tapos with sugar. Natin orch. Sarap. May vanilla ice cream sa loob. Yung lasa ng vanilla, hindi siya sweet. Yung nagdadala ng sweetness, yung mismo marshmallow, tsaka yung sugar na tinorch sa labas. May pinasukan kaming kanto, guys, sa may pinakadulo nitong alley. Tapos, yung nandito sa part na to, puro naman sila mga restaurants. Guys, dahil naikot na namin to, bumalik ulit kami sa may pinaka-entrance. Guys, look oh! Sobrang ganda paggabi kasi maliwanag siya. No? Ganda. Hi guys! So after natin mag-ikot-ikot dito sa may BIFF, mag-dinner lang kami dito sa may BHC Chicken. For sure, a lot of you guys heard about it. Isa sa mga famous na chicken restaurant dito sa may South Korea. At sabi nila, mas masarap daw siyang i-partner with makgeolli. Actually, pwede ring soju aside sa makgeolli. Pero kasi kami, pwede naman namin bilhin yung soju sa atin sa Pilipinas anytime. That's why we chose makgeolli. And guys, kung bibili kayo ng makgeolli, ito yung bilhin nyo. Kasi sobrang sarap niya. Mag-dinner lang kami guys, then iikot ulit kami dito sa may BIFF. Tapos, after namin mag-ikot-ikot, uwi na kami kasi magpa-prepare pa ng gamit. Kasi tomorrow, babalik tayo ng Seoul. Pag nandito kayo sa Korea guys, huwag yung palampasan yung BHC Chicken kasi it's a must. Sarap. Heaven. This is heaven. Anong flavor ito in-order mo? Ito kasi pangalan niya. Pero ito yung Gold King. Ito yung Burinkel. Buratski. Si Buratski. So we ordered guys, Brinkel and Gold King including cheese balls. So good.